At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin. At ito ay pag-usapan nga natin yung theory patungkol sa Battle of Shandora at ang connection nito sa sinasabi namang crime na nagawa ng mga Buccaneers. So ano nga ba itong crime na nagawa ng Buccaneer tribe? At so ayan, bago nga tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. At huwag nyo na rin po kalimutan na i-follow ito si Facebook page natin. So yung link nito ay nandiyan lang sa may comment section natin saka sa may description. So yun lang naman at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so nung sa makailan nga lang ay nakita natin itong unang pagtatagpo ni Kuma at saka nga ni Saturn. At dito ay nabanggit ni Kuma kay Saturn na kung meron nga lang siyang kapangyarihan ay magliligtas pa siya ng maraming tao kagaya ng ginawa ni Nika. At so kaya nga dahil dyan ay napasagot itong si Saturn at parang galit nga siya dyan. At ang sabi niya nga dyan na eto nga yung pinakadahilan kaya dapat ubusin o dapat mawala na talaga itong mga Buccaneers na to. So dito pa lang sa mga salitaan ni Saturn ay makikita na talagang galit na galit sila, ayaw nila dyan sa Buccaneer tribe. So seemingly ay talagang may nagawa etong Buccaneers laban dyan kala Saturn o sa world government kaya galit na galit sila dyan. At so now ay ipasok na nga natin dyan ito namang time na kung saan sinabi ni Imo Sama yung pagkalat nga o pagka-scattered ng mga poneglyph. At so ano nga ba nangyari dyan? So babalikan natin ngayon itong chapter na kung saan na-discover ni Robin itong Lost City of Shandora at pati na rin yung sinasabing Forgotten Poneglyph dyan. At sinasabi nga ng marami na isa to sa pinaka-importanting chapter. At so now, ay pinoint out ni Robin dito na yung makakaintindi lang sa mga nakasulat dyan sa poneglyph ay yung kung sino yung nag-ukit sa mga letra dyan. At so now, alam naman natin na yung gumawa nga ng mga poneglyph na yan o yung mga nag-ukit dyan sa mga poneglyph na yan ay yung Kuzuki clan nga na galing dyan sa may Wano. At so kaya nga dahil dyan ay sinasabi na merong alyansa sa pagitan ng Wano at saka ng Shandora. But then, ay dito rin sa chapter na to ay nabanggit nga ni Robin na lahat ng libro dyan sa Shandora at pati na rin yung history ng Shandora ay sinunog, binura yan. So kaya nga medyo nagtataka dyan si Robin. Bakit sinunog, bakit binura itong history ng Shandora? Pero kung babalikan dyan, etong sa time naman ni Clover ay medyo may natanong na rin siya na ganyan. At patungkol naman yan dito sa mga poneglyph. At ang sabi niya nga dyan ay bakit nag-abala pa na gumawa ng ganyang napakalalaking bato at dyan iukit o isulat yung mga importanteng mensahe o yung history. So hindi naman daw kaya baka yung gumawa ng poneglyph ay natatakot sila na baka kapag sinulat lang nila yan sa papel o sa libro yung kanilang mga importanteng mensahe at history ay madali lang din niyang mabura at madali lang din niyang sunugin, i-eradicate, ganyan. So kaya napag-decision na nila na gumawa na lang ng ganyang napakalalaking bato at dyan na isulat yung kanilang importanteng mensahe. Nang sa ganun ay hindi yan basta-basta masira o masunog, ganyan. Pero maliban pa dyan ay talon pa tayo dito kay Galgara dahil nabanggit niya nga dito na talagang pinoprotektahan nila yung kanilang city, itong Shandora. Pero hindi itong mga treasures dyan, kung hindi etong bato na to, etong poneglyph na to. At dito niya nga nabanggit na dati nung unang panahon yung kanilang mga ninuno ay talagang nakipaglaban, talagang nakipagdigma para lang protektahan etong mga poneglyph na to sa mga kalaban, sa mga kaaway. At kasama pala dyan yung poneglyph na kung saan doon nakalagay yung location ng Poseidon. So kaya nga ang tuloy ngayon ni Galgara dito na although hindi nila maintindihan kung ano yung nakasulat dyan sa may poneglyph, pero pinoprotektahan pa rin nila yan para nga i-honor yung mga nasimulan nga ng kanilang ninuno sa pagprotekta dyan. At so kaya kung babalikan itong chapter na to kung saan papatayin na ng mga 5 elders itong si Cobra, ay kung mapapansin nyo, sinabihan ni Cobra si Sabo na protektahan yung mga poneglyph na yan. So katulad sa ginagawa ng mga ancestor nito ng Shandora. So dito sinasabi na ine-enact lang o ginagawa lang ng ninuno ng Shandora yung
naiwang mission ng D-Clan. Yun nga yung protektahan etong mga poneglyph na yan. At ang parang nagpasa niyan ay si Lily. Kasi nga diba kung matatandaan ninyo, ang Nefertari family ay kabilang yan sa D-Clan. At so kaya nga dahil dyan ay dito nasira nga ngayon etong Shandora dahil sa pagpoprotekta dyan nga sa mga poneglyph na yan. At sinasabi na itong Battle of Shandora, yan yung pinakahuling battle na naganap during nung Void Century at pinaniniwalaan na meron ng mga tribe na kumampi sa D-Clan nung sa huling sandali na yan o sa huling laban na yan. At kabilang nga dyan itong Shandora, itong Wano at pati na rin itong Fishman. At ang pang-apat ay eto na nga yung mga Buccaneers. So dito ang pinagbasihan naman ay etong mga estatwa na nakita ni Robin dyan din sa may Shandora. So dito sinasabi na itong mga estatwa na nga na to ay hindi naman yan kamukha ng mga tao ng mga Shandora, ibang tribe yan, ibang race ganyan. At saka isa pa ay kasi walang mga pakpak nga raw itong mga estatwa, kaya ang pinagsuspetsahan ay eto na nga yung mga Buccaneers. At so now, etong Shandora ngayon pinaniniwalaan na dyan nakalagay yung tinatawag na 9 real poneglyph at pati na rin yung 4 na road poneglyph. So ibig sabihin dati ay lahat ng mga mahalagang poneglyph nandito lahat yan sa may Shandora. At ayan yung gustong kunin ngayon ng mga kalaban o ng kaaway. So kaya nga dyan na nagsimulang sumiklab ngayon yung laban sa may Shandora at pati na rin yung pag-i-scattered ng mga poneglyph. At ang responsible sa pag-i-scattered ng mga poneglyph na yan ay eto na nga mga Buccaneers yan. So kaya nga diba, ang sabi dito ni Imo-sama ay para talagang kasama sa plano etong pag-i-scattered ng mga poneglyph. Hindi lang yan parang tipong aksidente lang ganyan. At yan nga rin yung nasa isip neto nila Saturn, yung alam nila, kaya sinasabi niya kay Bonnie na ang laki talaga ng ginawang kasalanan o ng crime na ginawa nito ng mga Buccaneers. At din ay pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong video na to. At so ayan, ay so far ay eto nga yung sinasabi na crime na ginawa ng mga Buccaneers. Sila yung nagpakalat ng mga poneglyph at nagmula nga yan o nagsimula yan doon pa sa laban nung Shandora during nung Void Century. At so kaya yan, kayo ba guys, ano yung sa tingin nyo na kasalanan ba o crime nito ng mga Buccaneers? So incline ba kayo sa theory na to? So pa-comment na lang dyan sa baba kung ano yung reaction na yung comment nyo patungkol sa video natin na to. At ayan, ay kapag lumabas na yung spoiler o update patungkol sa next chapter nito ni One Piece natin ay ipe-present ko na lang kagad sa inyo yan. So hintay-hintay lang. At ayan, ay huwag nyo nga pong kalimutan na mag-iwan ng like at paki-follow na rin ito si Facebook page natin. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.